Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pasusani na pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lola Sweetie na lagi pwede. Isa man na ang tawa niyang nakaka-energy. Meron pa Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan dito lamang mga tatagpuan, kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Thank you so much, worship band Triumph. Magandang tanghali Metro Manila at buong Pilipinas.
Magandang gabi naman, Los Angeles. Ito po ang iRadio. Araw po ng Wednesday, midweek service po ng Cabinas for Christ. March 9, 2022. Araw po ngayon ng, ano ba? Malapit na pa bang yung... Today is Wednesday here. I mean yung Semana Santa. Ay, hindi pa. April pa yun. April pa ba? Akala ko March. Sabi nila, March daw. But anyway, itong araw po na ito, makakasama natin si Pastor Henry Medina para sa Salita ng Buhay. Ang tabayanan po natin mamaya. And, ano pa ba? Anong supplies mo? Ha? Balita ko meron kang tinatagong dyan eh. Anong tinatago ko? Mali ko sa'yo, sabi mo kanina eh. Meron kang gagawin na eh. Ano na naman yun? Ha? Bumati muna tayo. Bumati ka muna. Ako, tatapos na. Ganun ba? Ikaw na sige, naman. sige. Oo. Siyempre, nakared ako ngayon. Alam na this. Alam na this, alam na that. Magandang. Asan yung camera yan? Maganda po tayo lahat. Yeah. O, diba? Wala nang pipigil pa. Wala kang katulad, o Diyos. Sabi diba? ni Pastor Yudes, mas magandang buhay. Pero mas maganda yung misis niya. Siyempre naman. Siyempre naman. Ikaw? Mas maganda ako sa iyo. Ano na naman? Para maiba. Makikigaya ka na naman eh. Ayan. Alam mo kanina pa ako inaaway sa telepono. Ikaw nga dyan, no? Kumakain po ako, hinipon ako sa puwet. Talaga. Ay, Bakit? may SPG ka dyan. Hindi, totoo naman kasi kinakapahan niya yung may hinahanap sa bulsa siguro. Wala niya, may makukuha sa Achoo! Ito ano bang tawag yung pickpocket? Magaling. Pickpocketer? Magaling sa salisigang yan. Hindi mala ako nakapag-ayos. Ayan. Ganun lang ayos ko. Para kasi si Ika. Ika or Eka? Si Eka. Si Ika. Andiyan na si... Okay, may bago tayo. Sino yun? Okay. Bago muna, baka... Bumati syempre, muna ta. batiin muna natin yung bago natin dito. Sige. Diba? Ayan siya. Asya. Try natin siya. Welcome to iRadio. Ang pangalan niya ay si Princess Palarca, watching from Tarlac. Hello, Princess! Ayan. Palarca. Nabot na tayo sa Tarlac. Magandang umaga sa iyo, Princess. Nandito po kami sa Bellflower, California. It's nice to see you here. Sino po ba nag-imbita sa kanila? Yes. Kahit sino pa man, maraming salamat. At nandito kayo, iRadio. Magiging masaya at meron pa mabibless ako. Yes. Ayan. Huwag kayong alis. We'll be here for 2 hours. Meron tayong 30 minutos na devotion. Ayan. Gusto niyo makarinig. And don't forget, next week, iba na po ang oras natin. Yeah, on Monday or Tuesday dyan sa inyo. Kaya mag-start na tayo ng 10 a.m. Mas maaga na tayo ngayon. 10 a.m. dyan sa Pinas. Dito naman ay 7 o'clock pa rin. 7 o'clock. Ganun pa rin. Nag-adjust lang kami. Move forward kami. Ayan, kaya kulang ang aming kulang. Kaya sabi nga nila, matulog daw ng maaga. Sa amin, kulang ang tulog sa amin. Kumbaga sa yung oras na ito, 7, 8 o'clock na dito. Move forward tayo. Move forward kami. Hanggang ano lang naman yan eh. Hanggang Siyempre, hanggang November ba? November. Hanggang Matagal-tagal yun. Kasi, March, April, pag ano na eh, June, July, August, September, spring na, October, start ng spring sa 30. Spring na, iba na ang season namin dito. Pero malamig pa rin. Yun lang naman, meron sila mga official na date ng start ng season, ng mga every season. Ayan, kahit ang lamig-lamig spring pa rin, spring na. Pero mahaba na po ang araw dito. Dati 6 o'clock na, pakadilim pa. Ngayon Dati bumabiyahe ako, madilim. lumalabas na ang haring araw. Ayun, may nakikita. sumisilip na Kasi siya. nag-iiba, syempre umiikot ang mundo, no? Nag-iiba yung forma ng mundo. Yep. Okay, sige, bumati na siya. Okay, hello, Oras sa hello. ating listahan. Syempre, andyan si Rejoice Orfila. Yan. Ayan, number 1 si Rejoice. At yung pangalawa lang si Ateng. Si Sister Myron Kuwana. Si Ateng. Okay, Angela Red, kay Pastor Israel Jefferson Bumagat. Magandang morning po. Pastor Israel. Ayan, at ang pagbabalik ni Eka Andes Velasco.
Maraming salamat po sa iRadio family na nagpatid ng tulong sa pamilya namin sa pakikiramay at pagmamahal. Ayan, yung ating mga kasamahan dyan. And of course, hello rin. Oh, hello rin kay Mami Luz Conterito. Magandang morning po, Nanay Mami. Luz, hello po. Ayan, magandang morning. Good afternoon sa inyo. dyan sa inyo. Good afternoon. Siyempre, dyan din si Rachel Joy Bonete. Rochelle, Ating- masipag kong sekretarya. Yan, full of talent. Sekretarya na. Ayan, hello rin kay Lina Flor Azuremo Talent. Lina Flor. Ayan, at syempre, andyan naman si Nanay Dolores. Kakandidato para maging mayor daw siya. Ayan. Ayan, hello rin syempre, kay Nanay Dolores. Nanay Dolor, Ayan. magandang tanghali po dyan sa inyo. Okay, sino pa? Si Pastor Huge Espolon. Yes. Pastor, ang ating butihing pastor na nagbigay ng devotion kahapon. Yo. At syempre si Alona Velasco. Ayan, Yeah, magandang Alona. umaga sa inyo. And my sister from San Jose del Monte, Bulacan. So, Zaida Luis Agustin. Magandang morning sa inyo. Anet, kay Marcos, at kay Kuya Nestor. At syempre, andito rin, of course, si Sister Nelda de Castro Valdez. Ayan, nandiyan siya sa, saan nga ba siya? Buena Park. Ay, hindi Buena Park. Baldwin Park, ayan. Baldwin Park. Okay, Maranatha Joy Cristobal. Hello, MJ. Ayan, and of course, is Sister Nelly Sirodo. Nelly Sirodo. Ah. Ayan, good morning, good afternoon. Sasali daw siya sa paro-paro G. Siyempre naman. Ayan. Sige, And sumali ka na. hello rin kay Lala Carmina. Hello, Lala. 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 At syempre, La 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 la. Mrs. ng ating pastor later, si Michelle Medina. Yeah. Magandang morning sa iyo, Michelle. Double M. Yes. M&M. And of course, nabanggit na natin kanina yung taga-Tarlac, si Princess. Ano ba yung last name ni Princess? Wala eh. Basta Princess. Si Princess Palarca. Ayan, welcome ulit sa iRadio Princess. At Glenda May, maraming salamat Glenda May. sa pagsalubong natin. Ang kay Glenda mo. Princess Palarca. Ayan, Tina Tabernilia. Magandang morning, Tina. Hello, Tina. Island Sabado. Ayan. And Pastora Josephat Caleo. Joseph. Yeah, and of course to my dear sister, Stella Ruiz Alangi. Hello, ate. Hello kay Kuya Pogi. Ayan, Kuya Pogi. Poge. Okay, Kuya Pogi. kay Kuya Pogi. Sino pa ba? Si Maranatha Romel. Joy Cristobal. Ayan, and hello rin sa Romel Respicio Meneses. Ayan, si Romel. MJ. We are watching. Kumusta kayo? Ayan, ate. Thank you. Hello. Hello sa inyo dyan ni Kuya. Watching. Diba? Oh, nakikita niyo ko live dito. Live. Gumagalaw. Gumagalaw. Pag di na siya gumagalaw, hindi na siya live. Oo, yung iba napapanood nila minsan. Replay. Yung mga kamag-anak ko doon nag-ano sila. Yeah, sabi, sa wakas nakapanood din ako. Sinagot ko, replay yung pinapanood mo. Hindi kita mababati. Patay tayo dyan. Ayan. Nanonood mo lang ng replay. Ayos yun. Replay. Dagdag puntos yun. Okay, Rod FT. Paring Rod, hello. Hello, Rod FT. Okay. Sino pa? Okay, hello ate. Okay naman kami dito. Kuya Alex, hello. Kamusta dyan? Yan. Pag naging maluwag, super luwag na, Ano? makakauwi na tayo sa Pilipinas. Marami kasi hinihinging papeles eh. Oo, pero madali lang naman Ah. dito siya tayo. Si ano nga, nakauwi eh. PCR. Si Reyna. Tapos yung travel insurance, bibili ka. Ano? Oo. May insurance pa? Travel insurance. Sa ano lang yun? Sa plano lang yata. Para saan ang insurance? Kasi nga, di ba, dahil dito sa pandemic, pati magkasakit ka doon, at least, tinatanggap yata yung ano eh, kung saan man, like Kaiser, tinatanggap yun sa St. Luke's. Negosyo. Siyempre, hindi yung mga umuwing may sakit, dati nang may travel insurance, pag may sakit ka. Okay, Lita Bayod. Ay, hello po. Lita Bayod. Bayod, di ba? Sino ba to?
prayer. Ayan, Lita Bayod. Hello, good morning. Welcome sa iRadio. Sino ba ba yan? Ayan. Ayan. Andito kami Siyempre. sa house. Kaya ate si Raisa. Ayan, andito na kami sa house. Maraming salamat ulit kay Sura Zaida at Kuya Nestor. Sorry at napakagulo ni Ika. Ayan. Nag-overnight sila. Nag-sleep over. Ayan, si Lorna Alejandro sa bahay na aking sista sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Hello. Hilda Corpus. Hilda Corpus. Sabi ko na nga ba, yung magaling sumayaw. Oh? Yung mami ni Aileen at Glenda, si Rita Bayo. Yung sumasayaw pala yun. Yung sexy. Ayan, si mami napaka-sexy. Oh, talo pa si Glenda. Oo, na sumaya. Very graceful si mami. Ayun. Hindi ba Ilocana rin yun? Oh yeah, syempre na sa Manang, kumusta kayo? Hello, Mami Lita. Ah. Mami Lita. Ayan. Upo nga ako ng Jose. Parang nanunoy yung lalamunan ko. Tubig ang katapat. Yan. Paano ba si Doc SP? Darating ba siya? Wala sila. Abangan po natin sa susunod na oras. Malay niya. Wala naman siya sinabi. Sulpot-sulpot yun eh. Minsan Hindi, may walang, pasok na siya bukas eh. walang kaabog-abog eh. Kakatok Free na yan niya. pag Lunes, Martes, at Miyerkules. Oh, pareho daw kayo. Tayong sexy at magaling kumanta. Hello, Marichu Gamos. Ayan, magandang morning po sa inyo lahat. Ayan, glory to God. Ayan, tama-tama. Yung mga may talent dyan. Kasi mamaya ang babasahin ko ay tungkol sa mga talents na bigay ni Lord. Ayan, diba? Shout out sa mga Beshi at Mars. Rod Stevan, ayan. Nandyan si Honey Binalot Food House. Okay. Enjoying, ha? Enjoy si Lorna, oh. Grabe. Ba? Sobrang pagka-enjoy niya. Ayan. Ewan ko sa kanya. Sino ba yun? Sexy yun, sexy. Ayan. Yung membro ng Paro-Paro G. Yes. Yung mga magsi-challenge sa Paro-Paro G. yung mga malulusog na paro-paro. Ano ba inaantay nyo? Pasko. Magpadala na kayo ng inyong, hindi naman to hindi to paligsahan. Magpadala na kayo ng inyong mga challenge dancing. Hello kay Catherine Jose Garland Palarta. Mama po ako ni Princess. Oh, Catherine Palarta. Ay, ganon. Magandang umaga po. Kaya pala si Princess. Yan. Hello, Princess. Andiyan si Mami. Oh, ayan. Salamat po sa pag-tune in sa iRadio. Ayan. Taga-Tarlac daw sila. Ayun. Mga Ayan. mga anak tibatak. Mga BBM. Sabi ni Eka, Papsi, nanood ako ng reply kahapon. Sinong tutubi ha? Wala ko sinabi ha. Hindi ako yun. Wala ko sinasabi. Alam mo, kahit magkaaway tayo, hindi kita ginagano na. Si Eka yan. Kaya nga. Sinong malnourished siya? Malnourished na tutubi. Tinatanong mo pa ba yun? Wala ko sinabi ha. Hindi ako nagsabi nun. Textman. Ayan. Mamatay mga kapitbahay Oy! namin. Dito sa kabila. Oy! Ayan ha. Kahit na hindi tayo nagkakasundo, hindi tayo magkasama, hindi Malnourished siya katutubi. hindi kita tatawagin tutubi at saka malnourished. Paano nakarating sa kanya? Nanood. Pinanood niya. Nanood? Replay, oo. Ayan. Very good. Ayan. Adobong atay. Ang mga ulam nila. Wow! Parang walang-wala. Walwala. Walwal sila. Walwal. Adobong atay. Sabi ni Lorna, Nak, sigurado bang ikaw ang tutubi? Baka naman ako yun, ha? Ay! Isa pa yan, oh. Isa pa yun, oh. Hello kay Mami Karing Pasqua. Hello, Mother! Hello, Mami. Wala yung mga
ladies. Solo na lang siya nanonood. Ayan, syempre. Malamig kaya nandun sila sa kanila mga lungga. Ano daw sabi niya nung isa? Baka siya daw ang tinutukoy na tutubi. Ikaw nga, yung tutubing mataba. Ah? Ay! Grabe to! Hindi, malusog pala ang tutubi. Walo. Malusog na tutubi. Yun. Healthy sa English. Siguro tumira kayo dito ng mga 1 linggo lang. Hindi na kayo magkakasa sa pintuan. Ito parang ito nung ano. Oy, grabe ka. Pakita ko po sa inyo ang picture na ito nung araw. Talagang gano'n, no? Ayan, sabi ni Lorna, bakit si Ramon Jr.? May problema ba kung ako ang tutubi? Malaki. Malaki. Pero ikaw yung Tutubing, ano tawag nila doon? Malalaking tutubi, di ba? Ang sarap manghuli ng tutubi. Tutubing kalabaw. Yun, yung kalabaw. Ay, tama, tutubing kalabaw ka. Gusto yung nanghuli ng tutubi. Dahan-dahan. Yung malalaki. Ha? Ang sarap manghuli ng tutubi. Sige nga, ano sa Japanese ang tutubi? Tutubi. Okay. Nga. Tingnan, kung marunong, alam mo mang nipongo ng tutubi. Oh, ano? Ha? Ano nga? Yung tombo. Alam ko. Tutubi. Tombo. Aileen Sabado. Ayan, sino may anniversary? Aileen Merkules. Merkules ngayon. Ganda ng pangalan niya. 1 linggong pag-ibig. 1 linggong Sabi ni pangalan. Regis, anong gusto mong gawin natin dyan, Taylor na? Ay. Kayo daw? Patay tayo. Patay tayo. Hello, Pastor Jeff. Ay, ako. Pag-iinitan na. Pag-iinitan na ako. Ayan, binabash mo sila. Ibabash ka din nila. Ay. Hindi po. Oh, happy birthday naman. Hindi mo lang po. Happy birthday sa magandang misis ni Pastor Padre at Pastor Jeff Padre Giwa na si Sister Minnie Carlos Giwa. Yon. Hello po, Sister. Pastora. Magandang gabi at maligayang kaarawan. Magandang gabi? Ano ba, nasan ba siya? Nandito o nandoon? Sabi ni Eka, hindi naman siguro si Ate Regis ang malnourished. Lalong hindi si Mami Lorna, pati si Ate Mai. Kaya nga. Natumpo. Yun na nga, di ba? Yun na yun eh. Yun na yun. Tutubi. Di ba? Alright. Tatlong tutubi. Ay, hindi. Tatlong paru-paro. Tatlong healthy butterflies. Ayun, in-English ko na lang. Happy Budol daw. Bakit yung isa hindi naman nagre-reklamo si Ating? Ay, batiin natin si Sister Pastora Minnie Carlos Giwa. Yes. Ayan. Happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday. Yes. Ayan. Stop. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan. And happy anniversary. Yes. Kay Pastor Huge at Sister Lenny Alegre. Ayan, magpapansit kantong naman kayo dyan. Magpakantong naman kayo. Ala, sabi niya. Dami sinasabi nito si Papsi eh. Ano naman? Wala naman ko Sabi sinabi. ni Reyes, naku. Wala naman ko sinabi. Ako na naman ang Sabi ni inaaway. Erika, humanda ka lolo pag uwi mo ng Pinas. Ano? Ayan. Hold up ka. Uuwi kang walang saplot. Ayan. Ay. Naku. Ayan. Hold up ka. Sister Lenny Alegre. Happy anniversary. Happy anniversary. Ayan. Siyempre, happy birthday guys. Pastora Minnie Carlos Giwa. Yeah. Ayan. Aba? Magandang gabi po sa inyo dyan. Puro mga Sa pamilyang Santa- Padre Giwa. Ayan, Dito sa Santa lahat. Clarita. Ayan. Hello po. Magandang Malamig gabi dyan. dyan. Aneyong. Sabi ni John Valenzuela. Hello, sister. Kumusta na? Alright. Parang nangihina ako. Sobrang pagod ako eh.
Pag nasa bahay ka, ano ka. Kasi pagod ako. Hello, Jang! Anyong! Aniseo! Ewan ko sa'yo. Ayan. Ayan. BBM. Pero ang tasa ko, yellow. Ay, nako. If I'm given a chance to vote, okay, ganito lang yan. Hindi ko alam. Sino ba boto mo? Iboto natin yung alam nating makakatulong sa bansa. Yung alam nating kasi sa bagay, hindi rin. Yung nararamdaman natin na hindi siya magiging ano ba tawag ito? Ito muna, station ID muna ta. Station ID na ta? Okay. At kung ano-ano pa. Number one means you're always on top. Your number one radio. Ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin ay 30 minuto. Makalipas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nagpo-broadcast. Masakit na lamunan ko. Dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan. Tombo, yan ang tutubi sa Nihongo. Tombo. Wag mong... Parang Ngayon nyo lang nakita. Ayan, Sinabi ko na kanina eh. Ganyan nga lang nakita. O ano naman yung paro-paro? Baro-baro. Hindi. Sige nga, ano yung paro-paro? Bakit? Kayo lang nakakalam ng Gusto mo i-google ko? Mag-google ko yan. Ginugugil nga eh. Oh, ginugoogle lang yan. Simple lang. Chocho. 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 Okay. Ano yung sinasabi mo? Sino yung boboto? Kung sino iboboto? Kung dapat wise voters. Marami na mga wise voters sa Pilipinas. Ako, boboto ko siya. Mga wise nga ang mga voters, pero wag lang sanang kung ano-anong achuchucho ang gagawin dyan. Akala ko tambo, sabi ni Eka. Patawa. Hindi naman siya paro-paro. Ay. Hindi naman siya mataba. Siyempre. Walis tambo. Ayan. Papatawa, hindi naman mataba. Ayan. Tutubi okay. naman siya. Ayan, lumabas na Eka, oh. Ikaw daw pala yun. Hindi wala kasi naman tutubi siya. I-replay mo nga. Pinanood na nga niya. Pinanood na niya. Ay, nako. Okay, happy anniversary sa napaka-cute na couple. Siyempre. May dumaan pang ang tricycle doon. Pastor Huge. Baka pwedeng paki-play uli paro-paro para makita namin kung sino talagang tutubi. Wala si Eka kahapon. Hindi niya napanood. Hindi. Sige. I-play mo. Andiyan pa ba? Sinunog ko na nga. I-play mo. Kakasar kasi. Biro mo. 3 paro-paro tsaka 1 tutubi. Kakatuwa yun ha. Diba? Sabi ni Eka. Bakit kasi dun mo ko ginupo, Lolo? Wala ka din eh. Alin? Ano kasalanan ko? Ayun. Kayo nag-record niya, no? Hindi. But dapat daw hindi siya dun nakagrupo. Yung mga lang. Kasing katawan niya. Hindi. Isa lang solusyon yan. Habulin mo sila. Humabol siya. Ano kay tsura niya pagka gano'n? Wag na ang sagwa. Ayan. Okay, i-play mo nga uli. Tama na yung ganun. Ay, di ba na-copyright ba yon? Oo. Ay, na-copyright pala eh. Yeah. Hindi, okay lang. Okay lang. Tinitrim ko Due naman. to insistent public demand. Okay, i-play mo daw. Sino nagde-demand? Si Lorna at si Lorna. At si Lorna at si Lorna at si Lorna. Ayan. Hindi nila gano'n napanood eh. Ayan, kasi naku, sige. Magchuchuchuyo ka muna dyan. Okay, magchuchucho. Chuchucho ka muna. Achuchucho. Asa na mga people? Where are you? Ayan. Ay, nako. Malapit na naman ang Pasko. Yan. Pasko ng pagkabuhay. Ayun.
Yung lagi mo. Bang usapan niya Ayan. pag Pasko. Ipa-play na. Oh, ikaw nga eh. Oh. Alam nyo, kahit ganitong panahon, April, nakikinig pa rin to ng Christmas songs. Kasi nalulungkot ako. Ganun po ako pag nalulungkot. Ganyan Naalala siya. ko kasi mga kapatid ko na nung malilit pa kami, magkakasama kami noon, Christmas. Ngayon, kanya-kanya ng buhay, malalayo. Siyempre, Oh. ganun talaga. Kaya nga, yung pag minsan nakikinig ako ng Christmas song, naalala ko yung nung pagkabata ko no, magkakasama kami. Doon yung memorize yung mesmerizing. Nagre-reminisce ka. Nagre-reminisce. Yan. Yun. Pag mesmerizing, mesmerize ako, ikaw sa akin. Ba, hindi. Dahil sa kagandahan ko. Char. Eto, play ko na nga ito. Kalokohan ano? piniplay ko nito. Hinahanap ko na nga. Bilisan! Dapat hindi paro-paro G ang May tawag napanood dito. na politician. Paro-paro G/T. Challenge. Ay, sabi ni Lorna. Nak, Eka, may nanood na politician. Gusto tayong kunin sa kampanya. Ay, Sabi ko, pag-aari tayo ng iRadio, kaya di pwede. gano'n. Sige na, okay lang. Kumayo kayo. Yan. Ayan. Ayan na, play natin. Kukunin daw sila ni ano. No? Kaso bawal nga daw ngayon yung motorcade ngayon eh. Binawal ba? Oo, dahil kasi yung mataas ang gasolina. Oo, dapat hindi na. Kaya maglalakad na lang si Yorme ngayon. Yun ang Si Yorme, sabi nila, iniwan niya lagi si si yung kanyang katandem as the Doc. vice president. si Doc Ong. Oo. Alam mo, dito sa Amerika, pag nanalo yung presidente, hatak yung vice president. Kahit talo siya sa boto. Oo. Hindi, actually, isahan lang talaga. Pag nagboto sila, Isabihin, Lance, pag nanalo yung presidente, Oo. pati yung vice, kahit Hindi, hindi kahit siya, yan. hindi mataas ang vote sa kanya, pasok pa rin siya. basta ang iboboto lagi is yung tandem nila. Kunyari, Sana wala nang botohan ng presidente and vice. ay, Na lang, presidente na lang. Kasi automatic eh. Pag nanalo ang presidente, dito, pero sa panalo na rin Pilipinas yun. hindi. Kaya nga, sa Pilipinas iba. Ang sinasabi natin dito. Dito, oho. Kasi po dito, pag nanalo ang presidente, yung vice niya, pasok na rin. Pasok. Kahit na mababa yung kanyang boto. Hindi kagaya sa atin, kailangan kung sino yung pinakamataas, siya yung pipiliin. Mataas ang boto sa presidente. Siya yung panalo. Siyempre. Tapos yung kanyang vice natalo, mas panalo yung oposisyon, mas mataas ang yun ang kukunin. So magkaibang partido. Dito laging kasama po yung partido parati magkasama. Hindi kagaya sa atin, minsan parehong partidong nanalo, minsan magkaibang partido katulad ngayon, di ba? Ang dami naman kasi nagrara ng president sa atin. Dami. Oo, dami. Actually, pero although hindi naman tinanggap lahat. Robin Ano, Padilla nga, for senator. under siya kay Soto, tsaka kay BBM. BBM ba? Yes. Hindi ba kay No, BBM. Kay, BBM. talaga. BBM. Mhm. Dati siyang nagsusuporta kay Duterte. O di, saan siya pupunta, di ba? Ganun lang yun. Wow. Talaga? Yes. Ganun na bang criteria ngayon ng Oo. Basta sikat ka, pwede ka nang sumali. Oo. Pwede pala si Ibig sabihin, siyempre kung saan gusto mong partido, dan lang yan. Yun. Okay, play mo na. BBM. BBM si Robin. Totoo yun. Halos hindi na nga umuwi sa bahay nila eh. Sino yung asawa niya? Si Mariel. Mariel. Yeah. Mariel. Si Mariel. Okay. Okay na. Dali, panoorin Dahil natin. po sa... Due to insistent public demand. Ayan. Sabi natin, huwag nang intindi ng politics. Usapan lang yung ate. Pag pinag-uusapan lang. Ayan. Yan. Nakikita niyo yung kulay ko? Ayan. Kung biyade lang boboto na ako dito. Hindi pwede. May kanya-kanyang naman yan. Kung dapat sino yung gusto nila. Kailangan, you must be a Filipino citizen. Hindi ka pwedeng, Hindi, pag dual citizen ka, pwede. pag-dual. Oo, pwede yata.
Yan, sila ate, pwedeng bumoto. Dual I think citizen so. sila. Oo. Naninirahan sila doon. Baka nga yung sa Antipolo kami, baka nga yung boto ko doon may gumagamit. Oo, malamang yan. Pati yung pangalan diba? ko, may gumagamit. Oo. Yung patay nga, nakakaboto eh. Oh, diba? Tapos yung buhay, nawawala yung kanyang... Oo. Pero hopefully ngayon pangalan. hindi na ganun. Hopefully. Uy, malay mo, kasi marami ding mga Pilipinong Hindi, na hindi depende nagparehistro. sa Yeah, depende sa yung mga kung sino man ang doon. Nasubukan ko dating yung mag-volunteer sa ganyan. Kakapagod. Siyempre Pero masaya. walang yad. Hanggang sa bilangan. Kami. Hanggang Nung sa araw maganda pa, ngayon hindi na. iba na ngayon. Wala nang yadbang ngayon, wala nang talent ping ngayon. May pakain pa nung araw yun eh. May patago meron. pa eh. Oh. Meron naman hanggang ngayon. Okay, ayan, thank you daw sa greeting, sabi ni Pastora Mini Carlos Giwa. Ayan. Okay, eto SPG lang po striktong patnubay. Yung mga kumakain po, pasingtabi lang po dyan at pwede pong pakitigil muna yung mga kumakain dyan. Ipapalabas po namin ngayon. So, alam naman ninyo na maselan po itong ipapalabas namin. So, wag pong gagayahin ng mga bata ito. Okay? Panoodin na natin siya. Grabe ka. Parang di ko kaya. Kaya mo yan. Kaya ko ba? Eto na. Hi, Hi. butterfly. Yun Mga black butterflies. Yun Sabi. Yan. Yun, oh. Kita niyo na yan Wala akong masabi. Diba? Oo. Wala bang magpapadala talaga? Wala. Grabe, ayaw Hindi nila nila. kayang tapatan yung tandem nila, hindi tandem, tong grupo na ito. Sabi niya, di marunong sa grouping si Lolo. Ano na naman? Ba't nilagay ako dyan? Sabi ni Eka. Ako na naman na may kasalanan. Ano kasalanan ko roon? Bye, butterfly. Hindi naman ngumingiti isang tutubi doon. Sino doon? Yung tutubi. Ito. Di, parang sungit. Ganun. Yung tatlo, bungis-ngis. Siya naman, dapat ganun pagka... Nagko-concentrate siya eh. Yes. Ganon? Teka, meron akong babasahin. Hindi sige tayo na. Ayan. Sila Glenda ba? Talaga bang sasayaw kayo Yan. Yan ang malupit. Ayan. Subukan ninyo yan. Ako, Yeah, wala tayong contest. hindi ako nag-a-announce. Basta, walang contest. alam naman ninyo pag ako Alam na this. alam nyo naman ako pag nagulat. Sige. Kaya pagulatin nyo ako. Hello, Eileen Sabado. Namimigay ako ng washing machine with heater. Ayan. Tsaka color TV with black and white. Subukan lang ninyo. Ayan. Hello din kay Faye Cabrera. Ayan, sabi ni Faye, wala nang makakatapat sa team sawi. Galing. Ang mga tagalangit, wala na. Oo. Natulog na. Hindi, yan. Naging maulap na sila ngayon. Nag-ano lang yan, hibernate. Ha? Ayan. Nag-iisip parang mga parang mga Russian. Yeah. Nag-iisip ng strategy paano. Bye, butterfly. Ayan, meron tayong babasahin dito sa beating stress. At least 2 minutes beating stress. Ako yung stress po. Yung stress ko is more than 10. Ayan. Pero nagpe-pray lang ako. Kanina ganun na ako. Sa sobrang stress ko, nakaganon na ako. Pero, dinaan ko sa kain. Yun. Baka sakaling mawala. Saan gumaling? Okay, using your talents. Sabi dito. From 1 Timothy 4:14. Do not neglect the gift that is in you. Di ba? Lahat tayo may gifts. Alam ba natin yon? Everyone has their own gifts. Mga unique na gifts natin. All we need to do, pag hindi natin, kala natin wala, alamin natin. Malalaman natin yon. Ayan. Yung mga iba't ibang gifts, it could be, of course, singing, dancing, could be your gift in teaching, could be your gift in artistry, yung mga pa-drawing, your gift of being magko-compose ng mga songs, etc. Gift of encouragement, gift of taking care of the kids, gift of taking care of the house. Napakarami.
Napakarami nating gifts. Mucho. Ayan. Sabi dito, God gives each of us a unique assortment of talents and opportunities. And our Heavenly Father instructs us to be faithful stewards of the gifts that He bestows upon us. But we live in a world that encourages us to do otherwise. Yan, hindi natin nagagawa yung hindi natin nagagamit. Ayan, gamitin po natin para sa glory ni Lord kasi binigay niya yon. Ayan, hindi lang naman yung mga singing, dancing, hindi lang naman yon. Yung mga sa mga art ganun, hindi lang yon, marami pa. Kasi wala naman akong gift, wala naman binigay si Lord. O di ba, may magaling ka maglinis ng bahay, magaling ka magluto. O di ba, mga gifts yon, mga talents. Talents natin yon. Ayan, mga talents na mga, wag lang yung talents ng mga yung mga marites. Wag yan, mga Marisol. Wag yan, hindi binigay ni Lord yun. Ayan, sabi, ours is a society that is filled to the brim with countless opportunities to squander our time, our resources, and our talents. So we must be watchful for distraction and temptations that might lead us astray. Ayan, ang mundo natin ay punong-puno ng mga, kumbaga balakid, na nakakasira para magamit natin yung talento natin. Kaya wag tayong magpapakonform sa mundo. Mag-pray lang tayo lagi. Ayan, God has blessed you with unique opportunities to serve Him, and He has given you every tool that you need to do so. Today, accept this challenge. Value the talent that God has given you. Nourish it, make it grow, and share with the world. After all, the best way to say thank you for God's gift is to use them. O, di ba? We don't need to say thank you, Lord, kundi gamitin natin yung talento natin. At pag tayo nagtagumpay doon, talagang yun ay bigay ng Panginoon. Okay? Yeah. Okay, sabi ni wala sa linya ko sayaw, sabi ni Tina. Si antay ko na lang sa lutuan. Yun naman ang gift ni Tina. Diba? Ayan. Yung gift of cooking. Yeah. Ayan. Gift din yan. Si Eka naman, ako na laging tagahugas. Yeah, yun. it's a gift. Dishwashing. Diba? Yeah. Kung hindi ka marunong maghugas, ano pa, wala ka nang gagawin, di ba? Mhm. Okay. Ano pang silbi ng mga plato na yan kung wala si Eka, di ba? Yeah. Use your gift from God to His glory. Amen. Ikaw ang Okay. Oy! Ano daw? Ano? Sabi ni Nelly si Rodo. Ayan. Talagang very, very blunt siya, very vulnerable siya, very open siya. Vocal. Ayan, very vocal. Wag na nating basahin, okay? Ayos lang yun. Oo, wag na. Bawal ang pikonditis, ha? Oo, bawal. Bawal ang Hello kay pikon. Sean Bell. Malulusog yan ang tawag dyan. Yo. Mga healthy. Huwag yung tatawagin matataba. Oy! Malulusog. Grabe ka. Tama naman, ha? Okay. Healthy. Ibig sabihin Mga healthy. Oo. Yun. Ayan. Yun. Sa ibang Cooking salita, masarap kumain. Hello, Sean Bell. Ano ba may tatawag para yung healthy? Huwag yung kalimutan, 7:30. Yung midweek service ng Covinal. Umaandar na sila. Umaandar na ba? Oo, 7:30. Oo. Di ba? Ibang klase talaga. Ano bang Ayan. other words? Ay, di ba ako tapos dito sa binabasa ko? Sabi, here are some great thoughts from two people here. Not everyone possesses boundless energy or a conspicuous talent. We are not equally blessed with great intellect or physical beauty or emotional strength, but we have all been given the same ability to be faithful. Ayan. Hindi lahat ay nabibigyan ng talento, sabi nila dito. Hindi lahat ay nabibigyan ng physical beauty or emotional strength. Pero, ang sabi dito, but we have all been given the same ability to be faithful. Siyempre naman, faithful to the Lord. That's from Gigi Graham, Chichi Vidjan. Yan. From Lisa Wilchel, the Lord has abundantly blessed me all of my life. I'm not trying to pay Him back for all of His wonderful gifts. I just realized that He gave them to me to give away. Oh,
yung talent na binigay sa kanya is hindi para ibalik sa Panginoon, kundi kasi sabi naman ng Panginoon, the best way to bring it back to to give thank you to God sa mga gifts natin is to use it. Yan. Ito parang siya din. I just realized that He gave them to me to give away. Sinishare naman niya. Whatever talent she has, sinishare niya. Ayan. It's both stressful and futile to squander God's blessings. You are the sole owner of your own set of talents and opportunities. God has given you your own particular gift. The rest is up to you. Ayan. The rest is up to you. O di ba? Yan pa rin yun. Binigyan pa rin tayo ng free will ng Panginoon kung paano ang gagawin natin sa ating mga talentong hindi nagagamit. Yeah, Ayan. dapat gamitin. Kasi para daw yung gamit na hindi mo siya ginagamit, aamagin, kakainin ng gamo-gamo. Ayun, Gamo-gamo? moth. Oh, yeah. Yung moth, di ba? Aha. Pag kinain ng moth yan, di wala na, sira na yan. Di ba? Oh, yeah. Katulad ng mga libro, kapag hindi mo ginagamit matagal, magkakaroon ng yung masisira. Yeah. Parang yung mga Upas. ibang damit ko dyan na. Kasi sabi nila, pag ang damit ay hindi mo na nagagamit ng mga ilang taon, ibig sabihin hindi mo na magagamit yon. So, pamigay na. Kung sino yung mga nangangailangan. Kasi hindi naman ganong nagamit. Oh, yeah. Minsan isang beses lang. Hello kay Sean Bell at saka kay Lois, Angelan, Domen, Adati. Yan. Ayan. Isa pang yan. Welcome back. Yan hindi pwedeng makategorya ng mga tutubi. Yan. Mga kategorya ng mga mistisang bangus. Yan. Ang magandang grupo yan, mistisang bangus. Sabi ni Rachel, aray ha, Ay, kasi may nagsabi dito. bubusina kayo, hoy. Hindi may sinabi dito na Oh no! Puro mga mataba ang sumayaw ng paru-paro dyan. Ayan wala ko Sabi sinabi. ni Wala ko sinabi. sabi niya, aray, sabi niya, hindi mataba. Ang tawag doon, mga malulusog. Ayan, sexy baby. Ano pa, mga 10 ulit nilang sasayawin yun. Pero alam mo dito, Ninipis sila. yung mga katawan nila, Ay, oo. pag dito po, Subukan niyo nako. pumunta rito. Kayo ang pinaka-sexy. Oh, Yung Tina wala Taganega, yan. sexy yan. Normal dito. lang yan. Oh, nakita niyo po mga rito. Normal. OMG talaga, sabihin niyo. Tapos yung iba, ang suot pa nila is pang small. Gusto nila mo nakalabas yung mga bilbil dito. Mga pitit na pitit. Yung parang suma na puputok na, sabi ko. Wala silang pakialam. They don't Sumasakay kami care. nung araw, nagbabas kami. Pag makakasalubong o makakasabayan namin sa bus yung Oh, mga yan. lalaki. Labas ang bilbil ba yun? Tawag doon? Oo. Yeah. Pero, Hindi bilbil yun. anong tawag doon? Pack. One pack. Yun. Oh. Pero, so what? Sa kanila, I'm sexy. I'm Oo. beautiful. Yan, yun. Sa kanila, I'm beautiful. Positive sasabihin nila. thinking sila. Ayan, ganun sila. Yan. I'm sexy. Yes, you are. Yes. Oh, Oh. ganun I lang. don't care. Ganun. Magre-renew daw ng passport. Si Lorna at makapunta daw dito. Ay, Sure. wala. Ikaw na maganda rito. Punta ka sa Bellflower. Ikaw nang maganda. Siguradong pag-aagawan ka nila. Siyempre naman. Patay ka kay Rizalino. Hello kay Ate Berna. Hello, kaka. Good morning po. Ayan, hello din kay Lynn Yocor Luna. Prayers, sabi niya. Oh, prayers para saan, sister? Ayan. Thank you for always supporting iRadio. Ayan. Ang daming babae kaysa lalaki, ano? Kitang-kita mo naman dito na Siyempre. mas marami ang babae kaysa Nandyan lang lalaki. yan, yung mga lalaki. Ang mga Nakaupo lalaki lang kasi, kahit sa church, mga lalaki, wala. Nakatameme lang silang lahat. Oh, ito yung prayer daw kay Shira Ano Nel yun? Ramos. 3 months old. Since birth po until now nasa hospital. Since birth? Oo, kasi ito yata yung anak ba to ni Sean?
Ayan, si Sian. Yun yung, I think, ano to Yung nasa... siguro incubate. incubator. Baka, ano siya, premature. Since birth? Talagang Wow. Oo. Asan cellphone ni Rizalino? Wala cellphone, Lino. Anyari cellphone. Di gumamit kayo ng tablet. Wah, O, di ba? sosyal. Tablet. Sosyal. Tablet, hindi yung iniinom. Wala kami cellphone. I'm sorry. Tablet meron kami. Tablet or iPad. Wala. iPad. O, di ba? Yeah. Ganun talaga. Yung apo ni Sian. Oo, yun na nga yun. Wawa naman. But anyway, makakalabas din yan. Okay. Gamit daw ni Mark. Alright, so I guess it's about time. Huwag kayong alis dyan. Okay. Tawagan na Okay. natin si Pastor Henry. Sayang, magpapaano sana. Tatawagin ko sana si Rolete, pero Wag na. wag na. Ayan. Hello. Baka- Hindi kasi kulang tayo ng oras eh. Kulang na nga sa Tawagan oras. natin na si Pastor Henry Medina. Tabayanan natin. Ang very kind na pastor. Kahapon naman, kind and malaki. Malaki ang puso. Ngayon naman, kind and malaki rin ang puso. Ayan. Malaki. Hindi na huwag yung malaki. Oo, malaki nga eh. Ayun na. Hello, brown out. Wow, ang sexy naman nung nakalagay doon. No? Sino ba yan? Barbara Perez yun. Pastor! Ayan, Pastor, kita ka na namin. May naayos mo na siya. Ayun. Wow, Pastor! Sputing! Sabi nga nila. Ayan. How are you, Pastor? Looking great. Wow, I like that, Pastor. Tingnan mo naman yan. Opo. Gandang gabi po dyan. Magandang gabi, Pastor. Tanghali Wow. naman sa inyo. Tanghali. Opo, Nasa tanghali kabila ng dito. daigdig eh. Siyempre. Oo. Tignan mo, ganun kalaki ang mundo natin, oh, di ba? Oh, syempre. Kabila, Basta po, gabi sa kanila basta ikaw araw. po. Sandali lang daw na inaayos niya. Ayan. Yung isa po Ay, kasi, hindi ko nadidinig yung ano. nabuksan ko rin. Patayin ko muna yung Sige pa. Sige Yung pa, Pastor. FB niya, patay niya. Yan. Yan ang maraming gadgets eh. Ganyan. Mga ano po yan, mga pag may mga nagbabasura ng gamit, Aba. po, tinatambak. Huwag ka mag-alala, Pastor. Nakasalo agad tayo, nakasalo. Sige, papangangkuhan kita ng isang computer. Huwag ka mag-alala dyan. Naku. Hindi nga, promise. Si Ramon Pascua, pag nagbitaw ng salita, tinutupad. Talaga lang Oo. Hindi ako marunong bumawi na sinabi ko. Okay. Kaya yung iba sa... Ayan ka na naman. Aminin. Pastor, kamusta na? Kumusta, Pastor? Isang linggo na naman tayo Tagal, ano? Parang Ang kanina bilis lang. ng oras. Opo, Pogi si talagang Pastor, poging-pogi. talagang dama yung kabutihan ng Panginoon. Survival naman talaga ang buhay, lalo ayun nga, yung crisis natin, no, hindi na nga tayo nakakabuelo pa nandiyan na naman. Pero still ayun, nakatayo. May ano pa rin, may galak pa rin, kalooban, may pag-asa, at saka meron yung strength na kinakaya yung mga hamon ng buhay. Ayun po. Totoo yan. Kung may kukumpara natin ang sarili natin doon sa mga taga-Ukraine, masasabi natin mas maswerte pa rin tayo in spite na maunlad yung bansa nila. Pero tingnan mo naman sila. Wala na silang matitirahan nga. Yung mga bahay nila dinurog na ng mga tangke nilang ng mga Russian. Kaya maswerte pa rin tayo. I wonder yung kanilang mga grocery at saka yung mga anong tawag dito, yung mga shopping mall nila. Hindi kaya nilulot ng mga tao yun o ng mga sundalo? Maari. Kasi under Geneva Convention, bawal yung magluluting ka ang mga sundalo. Bawal din na sasaktan mo ang sibilan. Pati hospital, bawal nga na nasisirain. Pero dito, ang daming pinapakita mga hospital na nasira ng itong mga Russian. No? Paano kaya yung mga yung mga buntis na kapapanganak lang? Meron nga, di ba? Diba? May pinapakita mga buntis. May mga bata. At saka may mga matatanda baby. na nangangailangan ng gamot. Ang issue ngayon doon, wala silang tubig, walang makain, walang kuryente. Siyempre hindi sila makaligo, walang pampainit, malamig nga doon
hindi sila makashower dahil nga sa walang lahat putol eh. Pati ang internet nila, wala silang internet. Ang nakakaroon lang ng internet itong presidente nila si yun lang ang meron. So pero kung may kukumpara natin yung ating buhay, mas maswerte pa tayo in spite na mataas ang bilihin ng ating gasolina. Normal yun, buong mundo naman yan. Hindi naman lang tayo nag-iisa. Pati mga bilihin na pagkain. Yung pandemic natin maganda na, hindi na gumaganda. Talagang almost na tayo, zero na talaga, no? Pero meron pa rin, marami pa rin. Pero ano naman Pilipino, sanay dyan sa hirap din tayo. Kaya bali wala na rin yan. Kumbaga manhid na talaga tayo dyan. Pabatiin mo si Pastor. Pastor, nasa iyo na mikropono. Batiin muna kay Pastor sa inyong mga fans. Yung inyong mga fans. Opo. Katulad ni Pastor Eugene, may fans club din ako eh. Siyempre naman. Yun naman eh. Yun naman eh. Siyempre naman, Pastor. Ay, ang chismis nga nito Pastor sasali daw kayo doon sa Paro-Paro G kayong mga pastor daw. Kayo nila, Pastor Huge. Yung chismis talagang totoo minsan na yan. Totoo pala, sabi ko na nga ba nangangamoy, umuusok, sabi ko na nga ba naku. Malakas ang love ko pag si Pastor Eugene po, yung aking pag kami yung magtatandem, malakas ang love ko kasi malakas, malaki. Alam niyo, ako iboboto sa inyo. Tablahin niyo yung apat na Maria na nagpakita ng gilas kanina, no? Kahapon pa pala nagpapakita ng gilas 'yon. Kaya sige po. Pakita niyo yung ating bansa, yung ating banderang ng mga kalalakihan. Kasi International Women's Day kahapon. Pinagbigyan ngayon din na sila. Diba? Men naman ngayon, International Men's Day ngayon. Okay. Hindi, papatulan pa rin namin yan. Patulan. Hindi na po pwede yung kanilang lagi silang nasusunod. Talaga? Hindi pwede yung ganun. Ang alin? Sila na lang ang lagi. Ang alin? Alam mo, Pastor, ako sa isip ko na lang, bakit hindi na lang kayo mga kababaihan ang isugod sa gera? Total, naubos na mga lalaki sa mundo eh. Kulang na kulang. Endangered species na nga tayo kung tutuusin, di ba? Talaga lang, ha? Yung mga kalalakihan pa, yung iba pa dyan, alam mo naman, hap-hap pa. Di ba? Kaya sabi ko, sana yung mga babae na lang isugod sa gera, sila na lang. At ang mga kalalakihan, nag-aalaga ng mga bata. Ayan. Naghuhugas ng pinggan, naglilinis ng bahay. Yun na lang gagawin namin. Ano kaya ganun ang mangyayari? Pero ang tanong ko, anong gerang gagawin ng mga babae? Paano sila magsusuguran? Magsasabunot? Anong gagamitin ng panlaban? Bunga nga, siguro. Sigurado yan. Sabi, mas maganda ako sa'yo. Taba-taba mo, no? Ikaw, Norris. Nag-aasara yung mga babae sa gera, no? Ganon ka-itsura ng mga gera ng mga kababaihan. Ay, no. Nakakatuwa, Pastor. Sige na, sa inyo ng mikropono. Sige po, tayo po'y manalangin saglit. Muli po, Panginoong Diyos, kami lumalapit sa inyong trono ng kabanalan at karunungan. Kami ay tulungan. Kami limitado. Kami ay we're just a mere human being. Nagre-rely sa inyong kapangyarihan at lakas. At sa aming segment na ito, Salita ng Buhay, tulungan niyo po kami sa maikling oras. Maikli man pero maging makabuluhan, lalo't kayo po yung aming magiging sentro ng aming topic. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ayun po, minsan dumarating sa buhay natin yung pakiramdam na parang iniwan tayo sa ere, no? Kahit sino walang sinong tao nang hindi nakakaramdam ng ganoon. Kristiyano man, hindi man Kristiyano, bata man sa spiritual na buhay, Kristiyano o hindi, ay nakakaramdam minsan ng ganoon. Hindi si David kundi yung sumulat ng Psalms 13 ay kaya nailakip ito sa Biblia. Ang sabi doon,
for the director of music sa Psalms 13 verses 1 to 6. A Psalm of David. Sabi niya, how long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts, and every day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look on me and answer, O Lord my God, give light to my eyes, for I will sleep in death. Verse 4, my enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. But I trust in you, in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing to the Lord, for He has been good to me. Piling natin minsan at nakakarama tayo ay hindi tayo pinakikinggan, malayo, o iniwan na tayo ng Panginoon. Kahit sino, no, nakakaramdam ng ganito. Pero merong magandang makukuha tayo ay dito sa ating passage na binasa. Na ano yung dapat nating gawin sa tuwing makakaramdam tayo ng ganito? O humaharap tayo ng ganito? O dumaranas tayo ng ganito sa ating personal na buhay? Ang una nating gagawin is that umapila tayo sa Diyos. Tulad ng ginawa ni David is that he appealed to God sa verse 3 hanggang 4. No? Umapila siya sa Diyos. At pag sinabi nating appeal, ito ay isang pagsusumamo. Hindi lang yan basta request Hindi lang yan basta pagsusumamo o paghingi ng tulong. Pag sinabi nating appeal, ito yung may pagmamakaawa ka talaga na doon sa person na hinihingaan mo ng tulong is that direct kanyang sasagutin. Direct kanyang tutugunin. Direct siyang magre-response doon sa iyong hinihiling. Katulad ng presidente ng Ukraine, ang appeal niya sa United Nations is that tulungan siya, di ba? Tulungan siya sa kalagayan nila, pero medyo napanghinaan siya ng loob dahil nga ang mga response nila is that para bang ang lahat ay takot din, ano? At walang nahandang tumulong sa akin, ano? Yun yung kanyang desperation. Kaya yun yung appeal niya is that hindi nasagot. Kaya medyo desperado siya at frustrated din talaga siya at disappointed din talaga si ang presidente ng Ukraine sa United Nations. Gayun pa man kahit papaano na itong mga nahuling araw ay hindi ba may mga tulong naman nasa kanya kahit papaano na binibigay o iniaabot. So balikan natin yun ang ibig sabihin ng appeal. Kaya kapag dumaranas talaga tayo ng ganitong sitwasyon sa buhay natin is that talagang lumapit magsumamo tayo sa Diyos. At pag sinabi natin pagsusumamo is talagang nais mo na makuha mula sa Diyos mismo. Of course, hindi naman magsasalita ang Diyos. Hindi magsasalita ang Diyos sa atin, yung audible voice. Of course, hindi gagawin ng Diyos yon. But, maraming kakasangkapan at gagamitin katulad na ang mga pastors, mga exhortations na napapakinggan natin, mga preaching, lahat. Yun yung direct na response ng Diyos sa atin. Yun ang ibig sabihin ng appeal sa Diyos. Nararamdaman natin na parang iniwan tayo, pero let's go directly to God and then hingiin natin sa Kanya, umapila tayo sa Kanya, magsumamo tayo sa Kanya, makiusap tayo sa Kanya na tugunin yung ating pinagdaraan ng crisis na iyan. Ano man yan? Yan man ay personal. Yun ang ginawa ni David, umapila siya sa Diyos sapagkat alam niya na ang Diyos lamang ang siyang makakatugon sa kanya. Meron sa kanyang spiritual dryness that time. Ang ginawa niya is that alam niya ang Diyos lang ang tanging source ng spiritual refreshment. Ang Diyos lamang ang siyang makakatugon sa kanya at makapagpalakas muli sa kanya. Kaya lumapit siya sa Diyos at nakikiusap. Papaano at ano yung mga trouble sa buhay natin, pagsubok at kahirapan, tribulasyon, crisis na kinakaharap natin, at papaano natin ito hinaharap? Mas lumalapit ba tayo sa Diyos? Nandoon ba yung ating desperation ipinapakita natin sa Diyos na kinikilala natin, Diyos, ikaw na lang talaga ang makakapagligtas sa kalagayan namin ito. And then ang pangalawa is that
David trusted God. Kung kanina he appealed to God, ngayon naman is that David trusted God. Sa verse 5, but I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. But I trust in your unfailing love. Ang pangalawang ginawa is that na itong sumulat dito is that he trusted God. Kung pakiramdam natin na talagang iniwan na tayo ng mga tao, iniwan na rin tayo mismo kahit minsan para tinalikuran natin ng Diyos, is that ando doon na pagtiwalaan pa rin natin ng Diyos, sabihin pa rin natin sa Kanya, Lord, alam ko, ikaw lang makakagawa nito. As sa pagtatrust natin sa Diyos, merong 4 no may acronyms, yung ACTS or ACTS. Pagtiwalaan natin yung kanyang ability, letter A. Pagtiwalaan natin yung kanyang character, letter C. At pagtiwalaan natin yung kanyang truth, letter T. At pagkatiwalaan natin yung kanyang strength, letter S. Yun yung ACTS. So, sa pangalawa is that, magtiwala tayo sa Diyos. Pagtiwalaan natin yung kanyang ability, yung kanyang character, yung kanyang truth, at kanyang strength. Yung ability na tanging ang Diyos lamang kagagawa talaga. Siyang may kakayanan lamang na tumugon doon sa mga problema at mga personal nating crisis na kinakaharap sa buhay. And then yung character ng Diyos, pagtiwalaan natin yun. Pag sinabi natin pagtiwalaan yung total reliance mo, nakarely ka talaga sa Kanya, nakasandig ka sa Kanya. Pag sinabi mong total reliance, total trust sa Diyos is that nakasandig ka sa Kanya, na pagka once na yung lin mo ay nasa Kanya dapat. Kaya nga, ang Diyos ay, ang Diyos ang sandigan, di magigiba. Ang Diyos ang siyang matibay na sandigan, di magigiba. Nandoon yung ating total reliance sa Kanya. Kasi bawa sa isang pader, nakasandig ka, hindi ba kapag kayong pader ay gumuho, babagsak ka rin eh. The same sa yun, yung ganun dapat nakalin tayo sa Diyos, nakasandig tayo sa Kanya. Ganun tayo nagtatrust sa Kanya. Hindi pagtatrust yung nakatayo ka sa sarili mong paa eh. Nakasandig ako, nakasandig ka, sige nga, alisin nga natin sinasandigan mo, pero pag inalis natin sinasandigan mo at nakatayo ka pa rin, ibig sabihin hindi ka nakasandig talaga doon. Nakatayo ka sa sarili mo. Yun ang ibig sabihin ng trust, yung total reliance natin sa Diyos. Pagtiwalaan natin yung that He is only the able person. He alone is the able person o tanging supreme being na makakagawa ng mga kinakaharap nating problema. Halimbawa na lamang sa nangyayari sa kasalukuyang panahon natin, hindi tayo magtitiwala sa anumang superpower na alam nating nation, sa kung ano ang maaring mangyari sa ating mundo. Wala. Yung pagpapasabog ng nuklear, hindi naman yan kayang pigilin ng kahit sino. Kahit sinong tao, kahit sinong pinaka-superpower, sinong pinaka-powerful na tao, dito sa ating planeta ay walang makakapagsupil niyan. Tanging ang abilidad lamang ng Diyos ang makakapagsupil niyan. Kaya pagtiwalaan natin siya. At ang pangalawa, yung karakter niya. Kaya yung ability ngayon yung karakter niya. Ano yung karakter ng Diyos? Ang karakter ng Diyos is that mahabagin. Ang karakter ng Diyos is that maibigin. Diba? I trust in your unfailing love. Yun ang very karakter ng Diyos. Pag maibigin ng Diyos, alam niya, hindi niya gustong mapapahamak ang siyang sino man. Walang Diyos na gustong mapahamak ang buong mundo. Alam natin yun sa John 3:16, di ba? Ganon din, the same. Alam ko na ang Diyos ang siyang makapangyarihan at hindi siya papayag na gugunawin lamang ng isang bansa ang imundong ito. Hindi siya papayag because He loves humanity. Yun ang paniniwala ko. Kaya kung akala natin para bang tumalikod na ang Diyos sa atin, no. Pagtiwalaan natin ng Diyos sa nangyayari sa atin. Ang kanyang karakter, that God is a loving God and He cares for us and He cares for the entire human race. Pagtiwalaan natin pangatlo is that yung kanyang truth. Pag sinabi natin truth, walang hypocrisy in God. Walang hypocrisy sa Diyos. Yung kanyang love, walang hypocrisy doon. Wala. Truth yun. Pag balik-baliktarin mo yun, truth yun. Hindi natin maluloko. Hindi mo madadaya. Yun yung truth ng Diyos. And then yung kanyang strength.
not by might, nor by power, but by the Spirit. Ibig sabihin ng Spirit, yung strength na nagmumula sa Diyos. Yun. Kung pakiramdam natin sa ating buhay, kapatid, personal man yan, handaan mo mag-trust tayo sa Diyos. Siya lamang ang able at ang kanyang karakter at truth at strength ay mapagkakatiwalaan para tugunin at imit tayo sa ating deepest situation. Katulad ng ginawa ni Elijah. Nagreklamo na si Elijah, sabi niya, Lord, di ko na kaya eh. Wala na rin akong silbi. Sabi niya ganoon. Take my life. Bawiin mo na lang tong buhay na meron sa akin. Pero nung sabi sa kanya ni Yahweh, hey, magtiwala ka lang sa akin, huwag kang mag-alala, Elijah. Ha? Huwag mong katakutan si Baal. I have prepared and I have reserved 7,000 righteous men para maging katuwang mo, natutulong sa iyo. No? Huwag ka mag-alala, itong mga taong to hindi lang basta tao, no? Meron akong mga tao na inireserve, sabi niya gano'n, na kailanman itong mga taong to hindi mga mapagkompromiso. Hindi nagkompromiso, hindi sila humalik doon sa estatwa ni Baal na iyan. So in short, when we trust God, the Lord is working in a miraculous way. Because we believe that tayo mga Kristiyano, we are called, and dahil tinawag tayo ng Diyos, God is working in us and with us. We know that in all things, sabi sa Romans 8:28, we know that in all things God works for the good. Walang coincidence na nangyayari sa buhay natin ngayon. Ang Diyos ngayon is that siya ang nag-o-author, siya ang sumusulat ng buhay natin. At sa alat ng mga nangyayari sa atin is that may alam at kinalaman ang Diyos. We know that in all things God works for the good, for those who love Him and who have been called according to His purpose. Just trust the Lord. Pagtiwalaan lang natin siya, may ginagawa siya sa atin. Alam man natin o hindi natin alam, ang Diyos ay kumikilos at may ginagawa sa atin. At ang panghuli at pangatlo is that etong maganda kapag sa Diyos tayo nagsumamo at sa Diyos tayo nagtiwala, eto, certain ang kanyang tulong. Paano mo nasabi, Pastor? Yes, certain ang kanyang tulong. Kasi sa verse 6 makikita natin doon at mababasa na natin ano ang sabi na sa verse 6. Eto, I will sing to the Lord, for He has been good to me. Ibig sabihin, andun na yung kanyang pagtugon, kaya nagawa ng umawit na itong sumulat na ito. Anyway, ang Psalms, ito ay kapag sila ay nagtagumpay, idinada sa isang labanan o sa isang battle, ang ginagawa nila sa sinusulat nila. Gumagawa sila ng awit. Nagagawa nilang umawit at yung awit na yun ay isinatala nila, isinusulat nila at pagkatapos inilalakip na nila at nakakasama na yun sa Biblia, sa Scripture. At yun ang patunay na siya ay nagtagumpay nung sumamo siya sa Diyos at nag-trust siya sa Diyos, sabi, I will sing to the Lord for He has been good to me. See, certain ang help from God when we trust Him, when we appeal to Him. Yun ang patunay. Kaya nga, kalaunan, di ba, nagagawa nating magsaya. Bakit? Kasi laging tagumpay ang buhay natin sa Panginoon. Laging tagumpay ang buhay sa Panginoon. Wala akong nabalitaan na pag tinanong mo yung isang mananampalataya sa Panginoon, eto, talo, lugi, wala. Kaboring ang buhay. Bagot. Ang buhay Kristiyano ay wala. As in, wala akong nabalitaan. Kahit papaano ang buhay na iniugnay sa Diyos, ang taong yan may masasabing kwento, magagawang umawit, may ngiti, may saya, at taas noo pa rin sa Kanya. So ganun ang gagawin natin. Kapag feeling natin ay pinabayaan tayo, iniwan tayo, na kahit sino man, kaibigan man yan, sino man yan, o maring minsan akala natin tinalikuran na tayo ng Diyos. No. Magsumamo tayo sa Diyos,
at pagkatiwalaan lang natin siya. At kapag pinagkatiwalaan natin siya, ang help is certain from God. Yun lamang, and I pray ng bawat siya sa atin ay na-strengthen sa maiksing exhortation na ito. Balik tayo sa'yo, Brother Ramon. Thank you so much, Pastor Henry. Yung acts, ganda na ito. Ability, character, truth, and strength. Yung tayo kasi ay nakakaranas ng ano bang Tagalog ng forsaken? Yung iniwanan, pinabayaan. Parang kahirapan, ano? Oo, parang pinabayaan, ano? Kaya minsan tinatanong natin ang Diyos, may Diyos pa ba? Naririnig pa ba niya tayo? Nakikita ba niya yung nangyayari sa atin? Yung mga tanong na gano'n, di ba? Most especially, normal. Yeah, most especially kapag ang tao ay nakaranas ng problema sa pera at saka sa kalusugan. Yan ang pinakamalupit sa lahat, lalo na yung may pera ka nga, yung health naman ay critical, no? So natatanong ng isang tao ay, may Diyos pa ba? Naririnig ba ako ng Diyos? Mahal ba ako ng Diyos? Yung mga ganong katanungan ba? Kaya ang mangyayari niyan paano mapapalakas ang kanilang kalooban ay through prayer. Kahapon kung napanood po nila yung iba diyan, napanood nila yung Pastor Eugene, ano, yung na-share niya yung prayers. Talagang napaka-effective talaga ng prayer no matter what. Ako subok ko na yung panalangin Sabi nila, yung mga macho daw hindi daw kailangan ng panalangin. Sabi ko, mali kayo. Yung macho ang dapat nananalangin. Dahil ang mga disciple ni Jesus ng ating Panginoon ay mga macho yan, di ba? Mga masunurin, hindi machunurin. Hindi talagang number one na sinabi sa ano pa lang doon sa Book of Matthew nung ang ating Panginoon ay nananalangin sa garden, ano? At yung huling gabi niya na yon. Yan ang sinabi niya doon sa kanyang mga disipulo. Pray. The body is weak, but the spirit is willing. Ano may sinabi niya nun? Correct. Your body, the body is weak, but yung dahil sa siguro natutulog na yung puyat sila ay pagod. So, pero merong interpretation yan, and that will be a next topic na magandang i-discussion yan. Pero ang ibig sabihin, yung prayer talaga, ito yung ultimate solution sa ating mga problema. At yung siyempre, sasamahan natin ng paniniwala. Kanina nga pinanonood ko yung message ni Pastor Charles Stanley. Everyday yan, pinanonood ko yung kanyang mga messages. Yung mga unang-una pa niya mga messages. And it's so inspiring na kapag ka isang tao ay nananalangin, you are making a communication with God, you're connecting with God, you love God, and you trust in God. These are the things na kapag ang isang tao ay nanalangin, kasi kung wala kang komunikasyon sa Panginoon, and paano? Wala. Zero, di ba? And syempre, paano daw sasagot ang Panginoon? It's on the Bible. Sasagot ang Panginoon sa Biblia. Hindi sasagot ang Panginoon na ganyan na maririnig mo yung boses niya. Ay baka tumalon ka dyan sa takot di ba? So, sasagot ang Panginoon sa atin sa Biblia. So, it's very important para sa atin na magbabasa tayo ng Biblia and then mananalangin tayo. Doon natin malalaman ang kasagutan sa ating mga problema. Correct? May tanong. Yes. Tama. Minsan, akala lang natin, feeling lang natin, pinababayaan tayo ng Diyos. Pero, inaantay lang naman yan na tumawag tayo sa Kanya, di ba, Pastor? Yeah. Tatawag lang tayo sa Kanya. Yun ang inaantay niya. Kasi nangyayari nga, Pastor Henry, ang tao kasi, tatawag lang kapag may kailangan. Yung bang, sa aking obserbasyon lang, hindi ko sinasabing lahat. I mean, minsan, tatawag lang pagka may kailangan. Pagka walang kailangan, wala. Dineded mo na lang ang Panginoon. Di ba? Opo. Yun ang... Opo. Kasi ako rin naman po noon, ganun din talaga. Talagang, maalala ko lang yung Diyos. Lalo na nung ako ay nagka-osteoarthritis lumaki ho ng masyado yung tuhod ko dahil sa yung gout.
Saka ako natutong tumawag sa Diyos eh. Hindi ba? Pagka may kailangan lang, pag may kailangan lang tsaka lang nananalangin eh. Pero kapag wala na kailangan, ay Lord, hindi mo lang makapagsak, ay Lord. Di ba? Hindi na makapagbuklat ng Biblia. Yung iba, hindi na nga nagbubuklat ng Biblia, hindi pa nananalangin. Yun ang masakit eh. Hindi na nga nagbabasa ng Biblia, hindi pa nananalangin. Ay nako. Ayun, maraming salamat Pastor Yes, Henry. Pastor. At kasi kanina nga pinag-uusapan natin yung mga sundalo eh. Sabi ko, ano kaya ko ang mga babae ay yan ang gagamitin pang sugod sa gera. Malamang malapit na mangyari yan. Yeah. Ubus na kasi yung lalaki, panahon pa ng ating Panginoon eh. Mga kalalakihan na isinusugod sa gera eh, di ba? Di ba? Totoo naman eh. Nung araw pa yun, nung ilang 2,000 years ago. Hindi lang 2,000 years pa panahon pa nila Adan at Eva. Di ba? Siyempre, sa Exodus pa lang dumadami naman ng lalaki dahil kaya nga nauubos ng lalaki dahil sa yun ang ginagamit sa pandigmaan. Kasi palibasa malalakas. Ubos na kokonti na lang natitira ngayon. Wala na, babae naman ang susugod sa gera. Pero mabalik tayo sa sinabi mo kanina Pastor Henry ng bansang Ukraine si President Zelensky ay talagang minsan nagkakaroon na rin siya ng kahinaan na parang nawawalan na rin siya ng pag-asa sa tingin ko kasi ang United Nations parang walang tumutulong. May parang sige bigyan kita ng sandata, sige lumaban ka. Ganun lang eh. Pero yung kalaban naman niya, malaki sa kanya, parang David and Goliath eh, di ba? Yes. Yun ang parang underdog pa rin. Parang yun ang tingin mo na sa loob ng isang kahon ay dihado ang itong isang to, di ba? Kita mo kasi, pero yung isa may armas, malaki pa. Samantalang siya, maliit, wala pang armas, kukunti pa siya. So, may mga sundalo nga siya, pero hindi naman kasing huhusay ng mga kabilang bansa na talagang well-trained. Well-trained. Oo, well-trained sila. Pero itong bansa ng Ukraine, hindi ganun. Pero ang very surprising is yung mga civilian mismo ang they are willing to die for their country. Mga kalalakihan ay nagpaiwan at yung mga kababaihan na lang ang pumunta doon sa border ng Poland. Sila na lang yung pinatatawid doon. Kaya ang nangyari, yung mga kalalakihan na naiwan, sila yung lalaban ngayon sa mga Russian. Yun ang and nakaka-inspired kasi ang mga buong bansa nanonood, nakikita nila ang nangyayari na itong mga Ukrainians and they're willing to fight para sa kanilang maibalik yung kanilang bansa and dito sa iyong naibigay na mensahe, forsaken ang bansang Ukraine talagang forsaken talaga. Sobrang devastated talaga sila, and it's beyond your imagination in this year of sa digital civilization natin ngayon, puro mga digital. Ang alam natin, wala na tayong, we do not expect anymore na ganito magkakaroon tayo ng gera. Kasi dahil meron na tayong United Nations, meron ng mediator na siya yung magiging papagitna para hindi mapag-usapan ng mga bagay nito. Pero still, it's happening. It's happening. Yeah, kaya yun ang nakakalungkot, unexpected talaga na ganito mangyayari. Kaya ang bansang Ukraine, ipag-pray natin yan. May mga kapwa rin tayo, mga kababayan din dyan na nakapangasawa din ng mga Ukrainians. So, pati rin sila, dawit din sila sa kaguluhan na yan. At hanggang ngayon, pati rin tayo na nakakaroon din tayo ng forsaken. Pati tayo. Dahil damay tayo dito sa kaguluhan nila. Yes. Damay tayo, Brother Ramon. Eto na lang para bang
kailan ba parang wala nang pag-asa na bumaba pa yung gasolina dito sa Pinas. Tapos pati syempre ganun na rin po yung mga ibang bilihin, gulay, karne, tataas na rin po yung mga kasi nga gumagamit din ng gasolina yung mga biyahero ng mga uyan Ganun yung mga bumabiyahe din yung mga nag-aangkat. At lahat po talaga apektado. Pagkatapos pagdating naman sa pag-increase ng minimum dito sa Pinas, para bang pag-uusapan pa. Parang gano'n, no? Bagamat meron na, parang gano'n po. So, gano'n, pagtaas ng presyo, ay ang bilis. Hindi na pinag-uusapan. Pero pagtaas naman ng minimum, hindi pinag-uusapan muna. Parang gano'n. So, paano na? Mauuna yung pagmahal. Kapos pa yung babadgetin. Parang gano'n. So, talagang, tapos yung tubig ko ngayon, magtataas din po. By next week na naman yata. Pati Maynila at Manila Water. At yung Angat Dam dito sa Bulacan ay nauubos yung tubig. Yung mga ganun po. So, wala naman tayong ginagawa pa lang. Ibang dam. Meron ngayong pinagagawa ang Pangulo Duterte na bagong dam. Pero kailan pa yan? Hindi pa naman agad-agad. So, yung mga ganun po yung mga nakakatakot talaga rin na maring mangyari talaga din. Anytime. Dapat ang galaw ng pera ng pag tumaas ang presyo ng langis, dapat yung sweldo rin tataas. Dapat doon naghahabulan. Parang Di ba magtataas yata ang minimum dyan? Hindi. Nangyayari ang tagal bago mag-adjust yung sweldo Ang tagal Katulad na lang itong pamasahe, yung mga jeepney driver, naniningil ng mas mataas pero hindi pa pinapahintulutan ng FTRB. Sila na mismong nagdesisyon kasi tataasan na. Siyempre, mataas na hindi na nila kayang i-survive talagang pang iuwi nila, pinakita niya yung wallet niya 100 na lang 100 pesos. Sabi niya, ano ba yung mapapakain ko sa pamilya ko nito? Maghapon ako sa karsada, ito lang ang kinita ko kanya. Kaya nga, isipin na lang natin na manalangin na lang, Pastor, Di ba? Yun po, babalik pa rin tayo doon na wala tayong ibang gagawin. Magtiwala na lang talaga rin sa Diyos na siyang marunong talaga, alam niyang ginagawa niya. At syempre, gagawa rin din tayo. Hindi lang mananalangin, syempre, gagawa din tayo ng paraan ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Pero yes, syempre, yung hindi control ng tao yung pagtaas ng mga bilihin, gasolina. Buong mundo Kaya nga, hindi lang naman dyan sa Pilipinas. Dito po, baka aabot na ng $10 per gallon. Per gallon. Per gallon ang gasolina. Pag tayo tumaas dito, yari yan, lalong ibang bansa. Katulad ng sa atin sa Pilipinas, yung may hirap na bansa, India, ayan, maraming maapektuhan, hindi lang ang bansang Pilipinas. Dito lang sa atin isang malakas at mayamang bansa itong Amerika, pero nakaranas na kami ng mas mahirap. Mas lalo pa siguro yung lalo pang mas mahirap na bansa. So, yun. Salamat, Pastor Henry. Salamat, Pastor. Kita-kita Next tayo time po ulit. Next time ulit. Salamat po. God bless po sa inyo. God bless. Bye-bye. God bless you po. Yan. Thank you so much, Pastor Henry. Pastor Henry Medina sa Salita ng Buhay, ang bahagi niya, feeling of forsaken. Hindi ba? Yung pakiramdam natin na parang napag-iwanan. Hindi na, pinabayaan. Forsaken is napabayaan. Sinabi ni Jesus yun God, Father, do not forsaken. Sabi niya, God, why have you forsaken Why you have forsaken me? Nung nakapako na siya sa krus. Ganun. Yun ba yun? Tagalog, pinabayaan? Oo. Okay. So, ang hirap ng ganun, na parang ang pinabayaan, na parang inabandon ka. Pero actually, para sa akin hindi. Ang Panginoon nandyan lang yan. Huwag kayo makakonfuse dahil ang bansang Ukraine, ganyan ang nararamdaman. So, maaring ganun na nararamdaman. Yan ang ating pinag-uusapan kanina dahil yung may relasyon doon sa bansang Ukraine o itong gera nating nangyayari ngayon na nakakaranas sila ng parang iniwanan sila. Dahil yung mga ibang bansa, katulad ng may ginagawa naman, pero hindi talaga maibuhos yung buong akto na tulungan sila. Siyempre, nag-iisip din yung ibang bansa katulad ng Amerika. Kapag kami susugod yan, gulo gera ng Ukraine yan at saka gera ng Russia yan. So, hindi po pwedeng makikisawsaw yung ibang bansa dahil
magtutulong-tulong. Bakit mo pinakailaman? Ganon. Hayaan nyo lang silang square one lang sila. Magsuntukan sila dyan hanggang kung sino yung matumba. Ang kaso, siyempre, marami nadadamay. Sa pero talagang ang answer pa rin ng lahat niyan ay panalangin. Walang imposible sa Panginoon. Okay? Yes. Alright. So, Time to go. Time to go. Para makakain na sila. Oo. O, diba? Nanonood naman sila bang kumakain. Oo. Hindi Pero, iba kakain sabi, lunchtime. Sabi nila lunchtime na daw. Okay. Pero naramdaman, kahit kayo din na ating mga nanonood dyan, nakakaramdam din kayo ng pagiging forsaken, yung parang iniwanan, Pinabayaan. Yan. The only way na tayo ay makaka-survive is by prayer and trust in God. Kung ano yung plano niya sa atin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. He died in the cross. Namatay siya sa cross dahil sa atin. Yung ganyan tayo kamahal ng Panginoon. So hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Just think about that, yung pagkamatay niya sa cross. Hindi yung namatay ang Diyos tapos nabuhay siyang muli and pinakita niya sa tao na ako tumubos ng iyong mga kasalanan. Hindi po ganun. Hindi. Pinakita ng Panginoon kung gano'n niya tayo kamahal from the cross until na nag-resurrect siya. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Na bumalik siya para tayo ay kanyang kunin. Hindi para tayo ay iwanan. Hindi po gano'n. So pakakandandaan po natin na hindi pa tapos lahat ang kagustuhan o ng plano ng Panginoon sa krus na yan. Hanggat nandito tayo sa ibabaw na ito, ano man ang problema dinadanas natin ngayon, ay nandiyan pa rin ang ating Ama sa langit na siyang handang tumulong sa atin. Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Minsan kasi ginagamit niya yung mga circumstansyang ganito na tingnan ko nga kung ganong paniniwala mo sa akin, kung gano'n mo ako kamahal. Susubukan kita sa ganitong problema. Susubukan kita sa pinansyal. Tingnan ko kung paano mo ilulusot. Susubukan kita sa ganitong problema. Halimbawa, ikaw ay may sakit. Tingnan ko nga kung ikaw pa'y magtitiwala sa akin o kikilalanin mo pa rin ako. Susubukan nga kita hanggang sa ikaw ay mamamatay na sa huling hininga mo. Tingnan ko nga kung ako pa rin ang tatawagin mong Diyos. So yung mga bagay na ito ay minsan ginagamit po ng ating Panginoon na kung tayo ay lalapit magtitiwala pa rin sa Kanya. Pero ito po ang ating pakatatandaan. Ang ating tinutungtong ang lupa dito sa ibabaw, pangsamantala po lang ito. Hindi tayo magtatagal dito. Anytime ay maaring tawagin na tayo ng Panginoon, halika na, tapos na yung problema mo. Sumama ka na sa akin at dito wala ka ng sakit, wala ka ng paghihirap, wala ka ng problema sa lahat. Dito ay makakasama na kita. That is the most happiest time ng ating buhay na makapiling natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya lahat po ng ating forsake, yung ating kahirapan sa buhay, yung pagiging naiwanan tayo ng walang tutulong sa atin, inabandon na tayo ng lahat. Ang Panginoon Diyos pa rin ang siyang makakasama natin sa bandang huli. Sumayin niyo po ang salita ng buhay. Kasama po natin si Pastor Henry Medina na ibahagi niya ngayong gabi. And we hope kayo po ay na-blessed sa kanyang napakagandang mensahe ngayong gabi. Rach, may sabihin pa? Oh, yeah. Of course. Okay. Salamat muli sa pagtangkilik sa iRadio. Patuloy po kayong sumubaybay at kung hanggat maaari po ay tulungan nyo pag-pray yung din yung ang iRadio para dumami pang ating mga manonood. Yes. Hindi lang pagiging subscriber, kundi siyempre andito sila para makinig ng mga salita ng buhay. Mm-hmm. Ayan. Kaya like and subscribe lang sa iRadio sa YouTube. Mm-hmm. Ayan. At siyempre kung sino pang mag-challenge dun sa unang batch ng ating Paro G, ay padala nyo lang sa akin. Welcome kayo. Welcome. Katuwaan lang to. Magandang katuwaan. Mm-hmm. Ayan. Para maiba naman. At malapit na ang Semana Santa. Ika nga. So, maring may mga segments tayo na pwede nating ipalabas during that time. Sa Sunday ay March 13, magbabago na po yung oras natin. We continue to remind you na
mag-move forward tayo. So yung mapapanood nyo kami usually ng 11 dyan, 10 o'clock na ng umaga yan na mag-uumpisa. And humihingi po ako ng prayer sa inyo on March 14, Monday. Ay meron po akong biopsy sa Kaiser, no? Sa ibabiopsy po yung aking prostate at mataas daw yung aking PSA. Kaya tignan ng doktor kung ano yung reason kung bakit mataas yung aking PSA. So please pray na negative po ang resulta nito. And I trust in the Lord. Sabi ko, Lord, it's your will. Your will be done. So hindi naman ako ganun na nagwo-worry, pero I give it to the hands of the Lord lagi, all the time na naman. Okay? Hanggang bukas po muli, maraming salamat po sa inyo, and we hope na kayo po ay na-bless. Please click like and subscribe po ang iRage sa YouTube channel, and ganun din po ang SMG Special Moment with God. Ngayon pong araw ito, kung sino nakapanood po ng midweek service nila, and that is also good, ganun din po yun. Kung ano yung napapanood nyo doon, and the same thing kung ano yung ating ito yung ating mensahe dito sa ating programa. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. God bless po sa inyo lahat. Good night. God bless. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutog ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako.
Hinding-hindi ka magsisisi yan ang sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisi yan ang sigurado, pangako. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.